Good day, Sir Mark, at sa lahat ng butihin ninyong mga tagapakinig. Bago ko po umpisahan ang pagbabahagi ng kwento kong ito, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Noime. Nais ko lamang magbahagi sa inyo ng aking kwentong hango sa tunay kong karanasan noong bagong lipat pa lang ako sa inuupahan ko sa isang nayon sa Pangasinan. Hindi ko na po babanggitin pa ang pangalan ng baryo na aking napuntahan sa kadahilan ng respeto na din po sa aking nakasama sa inuupahan ko at pati na din sa mga naninirahan doon. Nangungupahan lang kasi ako ng mga panahong yon. 28 anyos pa lamang ako nang maranasan ko ang kababalaghang ito. Nang mga panahong yon ay nadistino ako sa Pangasinan sa trabahong pinapasukan ko sa Maynila. Mas malaking oportunidad yon dahil malaki ang sahod na inaalok sa akin ng bisor namin. Kaya naman walang pagdadalawang isip ko itong tinanggap kahit pa probinsya na ang lugar na yon. Sabado pa lang ng umaga ay nagbabalak na akong umalis ng bahay. Sa darating na Lunes na ako aalis ng Maynila para bumiyahe patungong Pangasinan kung saan ako nadistino. Aagahan ko na ang pag-alis ng sa ganun ay makapaghanap ako ng bahay na mauupahan ko. Hindi kasi libre ang accommodation. Subalit, sagot naman ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ang pangbayad sa renta at iba pang gastusin ko. Lunes nga ng madaling araw ay bumiyahe na ako. Sa isip ko pa noon ay sana hindi ako mahirapan sa paghahanap ng mauupahan, lalo na at probinsya yon. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay binabagdas ko na ang daan para maghanap ng mauupahan. Habang naglalakad ako, ay may isang matandang babae ang nakita kong pagala-gala lang sa kalye. Lumapit ito sa akin at nagsabing, "Iha, naghahanap ka ba ng mauupahan?" Tanong nito sa akin na ipinagtaka ko naman dahil sa paningin ko ay hindi kaaya-aya ang itsura nito. "Opo, Lola. May alam po ba kayong pwede pong matirhan?" Tugon ko na lamang dito dahil pagod na rin ako ng mga sandaling yon at gusto ko nang magpahinga. "Ay oo naman, meron akong alam. Halika at sasamahan kita. Sa dulong baryo, Iha." Tugon ng matanda at sinamahan niya nga ako sa tinutukoy niya na pwedeng upahan. Pansamantala lang naman yun dahil 3 buwan lang ang kontrata ko noon. Kung tutuusin ay pwede naman akong mag-uwian. Kaya nga lang ay napakalayo ng biyahe at mapapagod lang ako kung uuwi ako ng Maynila. Mas mabuting malapit na lamang ang aking uuwian. Total, sagot naman ng kumpanya. Habang naglalakad kami, ay panay ang kwento nito sa akin nang hindi ko naiintindihan. Sinasakyan ko na lang din naman ang mga sinasabi nitong walang katuturan. Nang makarating kami sa sinasabi ng lola sa akin, ay kaagad naman akong umupa. Dahil mura lang naman din ang bayad sa upa kada buwan. Wala na din naman akong mapagpipilian dahil paggabi na ng oras na yon. At baka kung hindi pa ako dito mag-stay, ay baka kung anong mangyari sa akin. Lalo na't bagong salta lamang ako. May kasama naman ako sa inuupahan ko. Kahati ko ito sa upa. Nakagaya ko ding bagong lipat lang din noong nakaraang linggo. Ka-roommate ko ito ng pansamantala dahil napag-alaman kong 1 linggo lang ang ilalagi niya sa lugar na yon. Nagpakilala naman siya sa akin na siya si Robilin. Natawagin ko na lang umano siyang Lin. Kasing edad ko lang din ito. Pagka umaga ay lumalabas ako ng aking silid upang bumili ng ulam sa karinderyang malapit lamang dito sa inuupahan ko. Nang makalabas na ako ay kaagad na akong pumunta sa karinderya upang bumili ng ulam. Pagkadating ko sa karinderya ay madaming mga putahe ang nakita ko.
katulad ng kare-kare, dinuguan, at lalo na pati ang paborito kong adobong baboy na sa tuwing kinakain ko ito ay pinipigaan ko ng maraming kalamansi. Mas lumalabas kasi ang sarap nito kapag maasim. Ang pinagtataka ko lamang ay bakit walang kalamansi ang adobong baboy. Subalit pinagsawalang bahala ko na lang dahil mukhang masarap naman ang adobong gawa nila. At mukhang bagong luto pa. Manong, magkano po sa adobong baboy? Tanong ko sa tindero. Nang masagot niya ang tanong ko ay hindi na ako nag-atubiling bumili. Pinasabayan ko na rin ng sabaw. Kumakalam na kasi ang sikmura ko ng mga oras na yon. Kaagad naman akong pinagkuhanan ng adobong baboy at sabaw. Kaagad ko na itong binayaran. Habang pabalik ako ay may biglang kumalabit sa akin. Napalingon naman ako. Ito pala ay ang matandang kahapon na nakausap ko. Nakakagulat naman po kayo. Akala ko naman po kung sino na lola. Natakot naman po ako sa inyo. Bakit naman bigla nyo naman akong kinalabit? Ano po bang sadya ninyo? Iha, bakit ka bumibili ng adobong baboy sa kanya? Alam mo ba kung anong sangkap ang ginagamit niya sa niluto niyang yan? Tanong na pabalik sa akin ng matanda. Napunot noon naman ako at muling ibinalik sa kanya ang tanong niya. Ano po bang sangkap nito, Lola? Saka mo na malalaman, Iha. Mag-ingat ka sa mamang nagtitinda. Huwag kang magtiwala kaagad. Bago ka pa naman sa baryong ito. Nakangiti nitong tugon, saka naglakad na papalayo sa akin. Sa isip ko ay may sayad talaga ang matandang yon. Kaagad naman na akong naglakad na lang ulit dahil sobrang gutom na ako. Napatingin pa ako sa mamang nagtitinda sa karinderya at nakita kong nakatingin ito sa akin na parang may kung anong meron sa akin na hindi ko malaman. Pagpasok ko sa silid ay kaagad naman na din akong kumain. Niyaya ko na din ang kasama kong sumabay. Naging magkaibigan na din naman kami ng kasama kong si Lynn. Habang nanonood kami ng balita sa TV, ay binalitang may pinatay at natagpo ang wala ng puso at atay sa baryong kinaroroonan namin. Ang pagkakaalam ng ibang tao ay isang lalaki ang nakasama ng babae ng araw na yon. Bago mawala ang babae, hindi pa rin matukoy kung sino ang salarin sa nangyaring karumal-dumal na krimen na sinapit ng babae. Ilang linggo na nga ang mga lumipas. Sunod-sunod na pagpatay ang nagaganap sa baryo namin. Hindi pa din nahuhuli ang lalaking sinasabi sa balita. Maraming kumakalat na balita na ang nagtitinda sa karinderya ang siyang nakakasama ng mga babaeng binibiktima sa balita. Ngunit tinatanggi pa rin ng mamang nagtitinda ang kanyang sarili sa lahat. Umamin naman ang mamang nagtitinda na nakasama niya ang mga babaeng ito, ngunit hindi niya magagawang pumatay ng tao. Bigla na lamang naming pinatay ang pinapanood namin at naglock na ng pintuan at bintana. Sabi sa akin ni Lynn na kailangan mag-ingat ang mga tao ngayon, lalo na pagsapit ng dilim. Hindi ako sumagot sa sinabi niya dahil sa sobra yung kabang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit nang napanood ko yun ay may nararamdaman akong parang kakaiba. Unang araw ko pa lang sa baryo. Bakit ganun na agad ang bumungad sa akin? Sumapit na ang dilim at naghanda na rin kami ng aming kakainin sa hapunan. Ngunit may biglang kumatok sa pintuan ng gabing yon. Ang sabi ko naman kay Lynn ay pagbuksan niya ito. Nang binuksan niya ang pintuan ay kaagad naman kaming nagulat. Dahil ang mamang nagtitinda ito sa karinderya. Napatanong naman ako kung anong sadya niya sa amin. Dinalhan ko lang kayo ng adobong baboy, Iha. Tugon nito sa tanong ko, habang may kakaibang mga ngiti sa labi na hindi ko maintindihan kung bakit.
Grabing takot ang nararamdaman ko. At bakit ganong oras ng gabi kung magbigay ng pagkain ng mamang nagtitinda sa karinderya? Pero dahil ayaw kong maging bastos, ay kaagad ko naman nang tinanggap ang adobong binigay ng matanda at nagpasalamat sa kanya. Matapos yun ay mabilis kong sinara at nilak ang pinto at inilagay sa isang mangkok na lagayan ng bigay ng matanda. Lumipas ang ilang linggo. Nagpabalik-balik ang mama sa aming inuupahan upang magdala ng adobong baboy na ipinagtataka ko kung bakit iba ang lasa ng adobong ginagawa niya kaysa sa mga adobong normal na lasa nito. Mas masarap ito kaysa sa mga normal na adobong natikman ko na noon. Hanggang sa isang gabi ay bumalik ulit ang mama upang magbigay ng adobong baboy. At saktong bumili ako ng kalamansi kinaumagahan. Kaagad kong nilagyan ng kalamansi ang adobong baboy ngunit nag-iba ang amoy ng adobong ito. Amoy na parang nabubulok na balat ng isang hayop at animoy matagal na itong napanis. Gayunman ay itinapon ko na lang ito dahil sa sobrang baho ng amoy at nagmadali akong lumabas upang kumatok sa kapitbahay para lumapit sa kanila at makitulog muna. Dahil pakiramdam ko ay babalikan ako ng mamang yon. Dahil kakilala ko na rin ang dalawang dalagang kapitbahay ko, ay pinatuloy nila ako. Mag-isa na lamang kasi ako sa inuupahan ko at wala na si Lynn. Umalis na ito. Doon ay kinuwento ko ang nangyaring biglang pagbago ng adobong baboy ng mama nang patakan ko ito ng kalamansi. Maging ang kapitbahay ko pala na dalawang babaeng tawagin na lang nating Tala at Abe ay binibigyan din ng adobong baboy ng matanda. Nang malaman ko yun ay pinatakan ko rin ito ng kalamansi. Mabuti na lang at hindi nagpapaubos ng kalamansi ang dalawa dahil mahilig umano ang mga ito sa kalamansi juice. Ilang sandali pa ay nakita ng dalawa na nagbago ang anyo ng adobong pinatakan ko ng kalamansi. Kinilabutan kami sa mga oras na yon dahil sa adobong baboy na animoy naging halo-halong karne ng daga at mga daliri na hindi namin matukoy kung sa tao ba o unggoy. Kitang-kita pa namin na ang inilagay na sabaw ay nangingitim na dugo. Halos magkanda suka-suka kami dahil sa nakita namin. Nang maalala kong sarap na sarap ako sa bigay ng matanda noong mga nagdaan, ay pinilit ko talagang magsuka. Makalipas ang ilang araw ay hindi ko na tinatanggap pa ang pagkaing binibigay ng mamang tindero sa karinderya. Kapag alam kong siya ang kumakatok ay hindi ko ito pinagbubuksan ng pinto. Isang araw habang nasa daan kami at nagkikwentuhan ng dalawang babae na kapitbahay kong si Tala at Abe, ay nasali sa usapan namin ng babaeng pinatay na napanood namin sa balita dahil wala na itong puso at atay. Doon lang din namin napagtantong masyadong madilim na ang daan at kaunti lamang ang mga ilaw. Habang naglalakad kami ay nakakaramdam ang kasama ko na parang may sumusunod sa amin. Hindi mo ba nararamdaman yun? May parang tao na sumusunod sa atin. Tanong ni Abe sa amin. Sinagot ko naman ito na wala naman akong nararamdamang tao at wala din naman kaming ibang kasamang maglakad. Nagmadali na nga lang kami sa paglalakad at pinagsawalang bahala na lang namin yun. Ngunit kada paghihinto kami ay hihinto din ang sumusunod sa amin. Kaya naman ay kinakabahan na kaming tatlo. Saglit naman akong huminto para tumingin sa paligid ngunit wala akong nahahagip na tao. Kahit isang anino sa mga ilaw ay wala din. Sa isip-isip ko ay baka imahinasyon lang namin dahil sa sunod-sunod na kababalaghang nangyayari sa amin. Nagpatuloy ang paglalakad namin nang may isang lalaking naglalakad papasalubong sa amin. Nakatingin ito sa amin at nakita kong mapula ang mga mata niya. At ang mukha nito ay parang galit at naglalaway pa ang bibig. Napahinto kami saglit dahil sa takot na nararamdaman namin.
Papalapit na ng papalapit ang lalaki sa kinatatayuan namin. Nang mapagtanto kong hindi tao ang lalaking yon, ay kumaripas na kami ng takbo. Hanggang sa nakapunta kami sa madilim na lugar na walang kailaw-ilaw. Ngunit nakasunod pa rin sa amin ang lalaking kanina pa sumusunod. Pigil hininga kami dahil sobrang layo na aming tinakbo at pagod na kami. Pilit kaming nagsusumiksik at nagkukubli sa isang puno. Ilang sandali pa ay hindi namin akalain na dumating ang matanda na nagsabi sa akin na mag-ingat ako sa mamang nagtitinda sa karinderya. Lumapit ito sa amin upang sabihin na siya ang bahala dito. Nakita kong may dala itong buntot pagi at asin, pati na rin ang holy water na animoy, simpleng tubig lamang na nakalagay sa isang botelya. Lumapit ang matanda sa kinaroroonan ng aswang at hinampas niya ito ng isang beses. Ngunit lumaban pa din ang aswang sa matandang kaharap niya. Nagpambuno ang dalawa. Labis-labis na takot at pag-aalala ang nararamdaman ko para sa matanda. Subalit kahit matanda na ito ay nasasabayan niya sa liksi ang nilalang na nasa harapan niya. Pilit siyang dinudumog ng aswang ngunit parati niya itong naiiwasan. Hanggang sa napuruhan na niya ang aswang at bumagsak ito sa lupa. Umalis ka sa baryong ito. Kung hindi ay tatapusin na kitang animal ka. Ilang ulit na kitang pinagsabihan na wag kang papatay ng tao. Pinayagan kitang dito manirahan sa baryo na to. Ngunit hindi ka sumusunod. Kaya ngayon ay tatapusin na kita. Ilang beses na kitang pinagbigyan. Galit na saad ng matanda sa aswang. Huwag kang makialam, tanda ka. Tanging sagot ng aswang nang magbalik anyo ito bilang tao. Hindi na nakapagtiis pa ang matanda at kaagad na niyang hinampas ang latigong buntot pagi. At sinabuyan ng holy water ang mamang tindero. Pinakawalan ng aswang ang malakas na sigaw na bumuhos sa mukha niya ang banal na tubig. Ganun na lamang ang takot namin sa nasaksihan namin. Duguan na rin ang buong katawan ng aswang dahil sa mga natamong mga sugat nito at para bang binuhusan ito ng asido sa katawan. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa matanda. Dahil sa takot mahigpit na napayakap sa akin si Tala. Umiiyak na rin ito at hindi alam ang gagawin. Kahit na anong pilit kong iwas ng paningin ko sa mamang tindero, ay hindi ko magawang ialis ang mga mata ko dito. Hanggang sa nakita naming mabilis itong nagtatakbo na parang aso palayo sa kinaroroonan namin. Doon lamang din kami nilapitan ng matanda at sinabihang sasamahan na niya kami pa uwi. Nang makarating ako sa bahay na inuupahan ko, ay doon ko napag-alamang albularya pala ang matanda at nagpakilala itong Nanay Bising. Kilalang albularya siya sa baryong yun, kaya naman kahit magpagala-gala siya ay walang nagtatangkang manakit sa kanya. Nakaramdam naman ako ng hiya ng mga sandaling yun dahil nga inakala kong palaboy lang ito noong unang kita ko sa kanya. Yun pala ay siya pa ang magliligtas sa buhay namin. Labis-labis akong nagpapasalamat sa matanda dahil sa tulong nito sa amin. Dahil kung hindi siya dumating ay tiyak na biktima na kami ng aswang at baka karni na namin ang binibenta nito sa karinderya niya. Matapos ang pangyayaring yun ay naging malapit na ako sa matandang si Nanay Bising. Naging panatag na rin ang pagtira ko sa lugar na yon at doon ko napagtantong kaya siguro mahal ang bayad sa trabaho ko ay makakasalamuha ako ng mga kakaibang nilalang sa mundo. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito mga kasandata. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.